Sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. At sa wakas nakapili na itong si Pangulong Marcos ng kanyang kapalit na hawak mismo sa Department of Agriculture at walang iba kundi ang kanyang kababata, kaibigan, business tycoon at isa sa pumundo sa kanya noong nakaraang eleksyon mga kababayan po natin, Secretary Francisco T. Laurel Jr. at ang kanyang Mission Impossible ay pababain ang presyo ng pangunahing bilihin, kontrolin. Pangulo nga, hindi na kontrol ni Pangulong Marcos mga kababayan po natin ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin po natin, bigas, itlog, sibuyas, asukal, asin, bawang, so lahat yan ay tumaas. So lahat halos ng mga pangunahing bilihin ay tumaas, pati utang natin tumaas mga kababayan po natin. So ang kanyang mission ay pababain nito. At syempre, ang kanyang kagustuhan ngayon ay gusto niyang i-upgrade, gawing modernization din ang Department of Agriculture. Syempre, humingi rin siya ng full cooperation ng mga nagtatrabaho diyan sa Department of Agriculture. Increase din naman ang production ng ating mga magsasaka at ang ating mangingisda. So, napakaganda ang kanyang hangarin mga kababayan po natin. Abangan po natin ito kasi unang araw niya, siyempre hindi pa tayo makapagbigay ng ating komento. Pakinggan muna natin ang kanyang sinabi, mga kababayan natin. Katawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Walang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching order sa atin ni Presidente. So yan ang Mission Impossible na binigay sa kanya ni Pangulong Marcos mga kababayan po natin. So paano niya ba ito mapatupad? At wala pa siyang plano mga kababayan po natin sa sunod pa na mga araw niya ilalatag itong mga plano na kanyang gagawin dito sa Department of Agriculture. So sa ating personal na opinion, mukhang kaya niya i-handle ito kasi unang-una, inawakan niya ang kanilang mga private companies, napakaraming companies ang kanyang sabay-sabay na hinahawakan at sabay-sabay na umangat naman mga kababayan po natin. So related ang kanyang trabaho. Pero syempre iba pa rin pag nagtatrabaho ka sa private at sa government. At kailangan niyang isakripisyo mga kababayan po natin. Alam niyo ba na may batas po tayo na dapat kapag pumasok ka sa bilang isang government employee, lalo na pagka secretaries mga kababayan po natin, ay kailangan niya mag-resign sa mga private companies na kanyang hinahawakan. So ngayon, mahaba-haba at marami-rami ang kanyang babakantihing pwesto sa kanilang mga companies mga kababayan po natin. Kailangan ma-accomplish niya ito within 60 days. So simula kahapon nang naitalaga siya ni Pangulong Marcos bilang Secretary ng Department of Agriculture, ay kailangan niya nang simulan na i-turn over itong mga companies na kanyang hinahawakan na pagmamayari ng kanilang company. Kasi kailangan mawala yung personal interest, lalo na sa kanilang negosyo. At ang kanilang itong commercial fishing mga kababayan po natin, napakalaking company ito sa buong mundo. Kumbaga sa buong mundo, sila ata yung parang pagmamayari ng Pilipino na napabilang sa buong mundo, yung parang laking company mga kababayan po natin. So dito pa lang talagang masabi natin na big time itong tao na ito at magaling din magmamanage kasi napalago niya ang negosyong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Ang tanong, mapapaayos niya kaya o maayos niya kaya itong Department of Agriculture
na bago pa i-turnover sa kanya ni Pangulong Marcos ay puno nga ng kapalpakan at puno din ng iskandalo, lalo na sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa at itong talamak na importation ng mga produktong pang-agrikultur na tila ba nakikita ko ay mukhang kulang sa pagbigay ng suporta itong ating gobyerno sa mga magsasaka po natin. At bakit ang production ay hindi tumataas at kailangan pa rin nating mag-import. Ang bigas sobrang taas at panay-import pa rin po tayo, mga kababayan po natin, which is yan po ang hindi dapat mangyari sa ating bansa, na dapat magiging self-sustainable po tayo, na kaya nating may provide sa mga Pilipino ang kung ano man pangailangan pagdating sa produktong agrikultura na hindi umaasa sa importasyon. Kasi pag Positibo ang naging reaksyon ng mga agri-groups sa pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Secretary Francisco. So maganda yan mga kababayan po natin, kasi positibo naman ang pananaw ng mga agri-group, yung mga kababayan nating magsasaka. Tiwala sila dito na kayang-kaya niya gampanan bilang Secretary ng Department of Agriculture ang mga problema ngayon na hinaharap ng ating bansa pagdating sa ating agrikultura. Laurel Jr. sa Department of Agriculture. Yan ang ulat ni Sue Jean Kim. Welcome sa ilang agricultural groups ang appointment ni Secretary Francisco Tiu Laurel sa Department of Agriculture. Sinabi ni Attorney Asis Perez ng Tugon Kabuhayan na matagal na nilang panawagan na magtalaga na ng mamumuno na makakatugon sa mga suliranin lalo sa food production. He understands production very well. He understands post-harvest very well. And he understands, of course, yung tinatawag nating marketing. Yung kasi yung mahalagang elements for a secretary to have the knowledge that he should have para ma-manage niya yung napaka-importante. Naniniwala. So yan mga kababayan po natin, ang sabi ng ilang agri-group ay may expertise nga pagdating sa agrikultura itong si Tiu Laurel. So yan po ang ating pakaabangan mga kababayan po natin, at sana makontrol niya rin itong talamak na hoarding at yung illegal importation ng ilang mga produktong pang-agrikultura. So at smuggling mga kababayan po natin, na alam po natin na may mga kinokonek nga ng mga smuggler umano sa asawa ni Pangulong Marcos na si FLM, na umano ay may mga kasabwat nga na wala namang patunayan, pero sinasabi nga na umano'y sangkot sa smuggling. So lalo na itong si Michael Ma, na nabigyan pa ito ng posisyon na special envoy for China. So pero syempre ang mga bumabato ng ganitong issue ay wala namang naipapakitang sapat na dokumento na magpapatunay na sangkot nga sa smuggling itong sinasabi nila si Michael Ma. So sa ngayon mga kababayan po natin, abangan po natin kung ano po ang magiging trabaho, gaano kagaling, kasipag, at kung paano niya maipapatupad ang sinasabi ni Pangulong Marcos na makontrol itong presyo ng pangunahing bilihin, produktong pang-agrikultura sa ating bansa. Kaya abang-abang po tayo mga kababayan po natin, at para sa inyong sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat.